Naku po mga kababayan, matindi pala ang nangyari kagahapon no, sa Senado. Diyan po sa ginawang pre-trial ng impeachment kay VP Sara Duterte. Nagka-tension pala no yung dalawang grupo, itong defense team ni VP Sara at itong House Prosecution Panel mga kababayan. Nagtalo ata, nagkainitan. Nako, nagkapalitan ng mga salita mga kababayan no. Matindi pala ang nangyari. Pero closed door kasi ito mga kababayan. Pero dahil sa interview ng mga media, nalaman natin na nagka-tension dyan at nagkasagutan itong dalawang grupo. Itong ang defense team ni BP Sara at itong House Prosecution Panel mga kababayan. So pakinggan natin mga kababayan itong balita na ito na talagang ikakagulat nyo. Talagang kaabang-abang ito mga kababayan. Hindi rin nagpapatinag no yung defense team ni BP Sara Duterte. Kaya maganda itong laban na ito sa darating na July 6 ata yung impeachment trial mga kababayan. Kaya malalaman na natin no yung katotohanan about yan sa impeachment na yun. Napakatagal na. Talagang hindi tinitigilan si VP Sara Duterte. Pero yung flood control anomaly mukhang papatayin na nila. Mawawala na ata ang issue. So ito pakinggan natin mga kababayan. Bahagya naman nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa isinagawang pre-trial conference ngayong araw sa Senado. Nanindigan naman ang pamunuan ng Senado na 16 pa rin na boto ng mga senador ang kailangan para magpa-convict ng isang akusado sa impeachment trial. Mar Gabriel sa balita. Umarangkada na ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Present ang mga miyembro ng prosecution panel mula sa House of Representatives sa pangunguna ni Batangas Representative Jervil Luistro. Maaga ring dumating ang defense team ni VP Sara sa pangunguna ni Attorney Michael Powa. Mismong si Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug ang nag-preside ng preliminary meeting. Kasamang pinag-usapan ang stipulation of facts, simplification of issues, at marking of evidence upang mas maayos ang gagawing paglilitis sa July 6. Sa gitna ng morning session, bahagyang nagkainitan ang magkabilang panig. Ayan, nagkainitan mga kababayan. Pero medyo nagkainitan, ma'am. May mga ganong ganap po. Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo. Period niya daw ngayon, mainit ang ulo niya. Ang tanda na no? May period pa pala siya. Tense. Hindi naman tense, that's usual. That's usual in pre-trials, even in the RTC, ganyan yan, no? So, wala naman. It's really nothing out of the ordinary. And of course, we appreciate the patience also of the clerk of court, si Attorney Bantug and the prosecution panel. So, normal lang yan. Ayan, normal lang pala yun mga kababayan no, yung sagutan. Sabi ni Attorney Powa ng defense team ni VP Sara Duterte, normal lang daw yung sagutan pagka may mga ganyang harapan no. Na kumbaga sa korte, ganun din na ba, didepensahan mo yung akusado, tapos yung isa lalaban naman, parang may sagutan talaga. Kaya normal lang daw talaga. Agad din naman daw na resolba ang usapin. Well, usually kasi pagdating sa proposed stipulation, siyempre bawat stipulation yan, tatanungin kung i-admit o i-deny. So, para mapabilis sa pag-usapan na lang namin, that we both agreed that we will just submit yung aming mga comments dun sa proposed stipulations, whether we admit or deny by Monday. And then, yun naman ang narinig committee order. At I think it's a good compromise para mapabilis na rin po yung proseso. Bago ang paglilitis sa July 6, nakatakda raw magpatawag ng all-members caucus si Senate President Win Gatchalian para plantsahin ang preparasyon sa impeachment. Nanindigan naman si Gatchalian na 16 na boto o 2/3 ng 24 na mga senador ang kailangan para Nako, nanindigan pala si Gatchalian na 16 ang boto. Hindi yung sinasabi ni Latulpo na 14 inihap daw. Ano yun, pwedeng hatiin yung senador mga kababayan? 14.6 daw eh.
parang 14 ata na senador lang or 15. Pero ngayon, nanindigan si Gatchalian na 16 ang dapat na boto ng mga senador. Para mag-convict sa impeachment trial. Sa harap yan ang pananaw ng ilan na maaaring magbago ang baseline ng 24 members kung hindi makakadalo sa paglilitis ang ilang senador. Correction, 2/3 of all members, no? Very clear ang constitution dyan. I cannot predict kung ano yung mga issues na lalabas doon, but as far as I'm concerned, Yan, si Gatchalian na nagsabi 16 mga kababayan ang boto dapat ng impeachment. Yan talaga sinabi niya na. Hindi yan pwedeng baguhin kasi may video mga kababayan. I will uphold what is written in the constitution. Tumanggi namang magkomento si Gatchalian sa umano'y plano ng majority bloc na ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial. I don't want to preempt our discussion, so magkakaroon kami ng discussion dyan. Pag-uusapan muna, pag-uusapan. I cannot preempt kung ano yung magiging discussion. What say you, sir? You want to preside? We will discuss. We will discuss. But right now, as it stands in the rules, I will preside. Kahapon, mismong si Senator Panfilo Lacson ang naghayag ng umano'y usapan nila na ihalal si Senator Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa muling pagkukonbin nila sa July 6. Paliwanag ni Lacson, ikinukonsidera nila ang pagiging abogado ni Escudero at ang experience nito sa impeachment trial. And si Senator Win mismo, Senate President Pin ang nag-suggest din nun. Sir, sorry Yun ba kasama ba yan sa negosasyon ng paglipat ni Senchis? No. Kami yun, nag-usap. Para lang Kami daw. Yan na naman mga kababayan. Maraming nagdududa mga kababayan na dyan nga daw na baka hindi daw pantay yung magiging hatol ni Escudero kasi nga lumipat dito sa majority. Baka nabigyan ng pabor ng Malacanang. Yan po yung mga kumakalat na impormasyon, no? At di umano na baka ganun ngang mangyari, mga kababayan. Being smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nagpipreside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court. Samantala, mananatili raw ang heightened security measures sa Senado matapos ang bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Gatchalian at Cayetano Black. Makaraang ihalal ng 13 senador si Gatchalian bilang bagong Pangulo ng Senado. Manipis pa. Of course, we're very open. No? The majority is very open to welcoming other senators to join the group. Ang aming layunin ay magtrabaho to put the Senate back on track. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Ayan mga kababayan, yung buong ulat sa Net25 na yun nga, nagkaroon ng tension sa dalawang grupo sa ginawang pre-trial ng impeachment kay BP Sara Duterte. So mag-comment kayo mga kababayan kung anong pahayag nyo dito, kung ano yung saloobin nyo. At ngayon naman, pakinggan naman natin yung pahayag ni Attorney Mike Operario mga kababayan patungkol nga dito sa paglipat ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero. So sabi niya dito, ang mga eskumbro naman daw ang maniningil. So tingnan natin kung anong pumapaloob dito sa pahayag po ni Attorney Mike Operario. Ito na po. Bago pa man lumipat ng kampo itong sila Senator Chis Escudero at saka si Joel Villanueva, sinisiwalat na noon ni Senate President, the previous Senate President Alan Peter Cayetano, ang mga senador ay tinatakot kaya nila Jinggoy Estrada na sasampahan ng kaso, sina Joel Villanueva at posible din itong sina Chis Escudero. Na sinabi naman ng ombudsman na sasampahan nila ng kaso kasama nga si Romualdez, si Chis Escudero, tsaka itong si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada. Pero bakit si Jinggoy Estrada lang ang may kaso ngayon? Kasi ito ni Mike Operario, pag-usapan natin ito ngayon. Sa paglipat ng kampo nitong sina Chis Escudero at saka sina Joel Villanueva, tila biglang naging tahimik ang ombudsman ngayon sa mga sinasabi niyang isasampang kaso
laban dito sa dalawang senador na ito. Anong nangyari? Totoo ba ngayon ang sinasabi ni Senator Chis Escudero na ang kapalit ng paglipat ng kampo nitong dalawang senador na ito ay ang pag-withdraw o hindi pagtutuloy ng kaso laban sa kanila? May problema ang ombudsman dito sapagkat ang mga pahayag nila Bryce Hernandez at saka ni Engineer Alcantara ay mga ebidensyang gagamitin din laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kung hindi nila itutuloy ang kaso dito kay Joel Villanueva, bakit kailangan ituloy ang kaso kay Senator Jinggoy kung pareho naman ang pagmumulan ng kanilang mga ebidensya? Ang determinasyon ba kung sino ang isasampa ay exclusively dito lamang sa diskresyon ng ombudsman at hindi na nakabase sa kung anong ebidensya? Kung walang probable cause kay Joel Villanueva o kay Chis Escudero, ay mas malamang wala ring probable cause dito kay Jinggoy Estrada. Pero bakit si Jinggoy lang ang may kaso? Ngayon, pag ito ay hindi ninyo isinampa ang kaso kay Joel Villanueva at kay Chis Escudero, manangahulugan ito, totoo ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito nga ay tungkol lamang sa pagmamaniobra, pagmamanipula at paggamit ng mga opisina ng pamahalaan, tanggapan ng pamahalaan, kagaya ng Ombudsman at ng DOJ, ng Kapulisan, ng NBI. Every institution in this government has been weaponized against those who are opposing this story of corruption dito sa ating pamahalaan. Kapag ikaw ay nasa oposisyon, ikaw ay siguradong kakasuhan. Pero kung ikaw ay kakampi doon sa mga nai-involve sa maleta at katiwalaan, ikaw ay ligtas. Kaya sa panahon na ito, tanggap na namin, Senator Villanueva, na ikaw ay naandyan sa kabilang kampo. Chis Escudero, okay na yan. Diyan na kayo. Ang tanong lang, nasaan na yung kaso nyo? Yan ang tanong sa ombudsman. Nasaan na yung kaso ng mga taong ito? And then again, habang naririyan kayo, nasaan na yung kaso ni Romualdez? Nag-aabang pa rin ang taong bayan. Nag-aabang kami ng kasagutan. Hindi pwedeng puro bola-bola lang itong binibigay nyo sa amin. Kailangan namin ng totoo at konkretong kasagutan mula sa inyo. May ninakaw ba si Joel Villanueva o wala? May ninakaw ba o may kaso ba ng plunder si Chis Escudero o wala? At kung wala silang kaso, bakit may kaso si Jinggoy Estrada? Tayong lahat, mga iskombro, huwag kayong titigil sa pagtatanong, huwag kayong titigil sa pakikilahok, huwag kayong titigil sa pagmamasid, huwag kayong titigil sa pag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ayun mga kababayan, no? Matindi nga itong pahayag ni Atty. Mike Operario, no? Saan na nga ba ang kaso ni biglang nawala mga kababayan? Biglang tumahimik ang ombudsman mga kababayan patungkol dito sa kaso ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero mga kababayan. At ang nakapagtataka yung kay Romualdez mga kababayan. So kayo rin ba nagtataka kayo? Mag-comment kayo mga kababayan kung ano yung pahayag nyo dito sa sinabi ni Atty. Mike Operario. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din mga kababayan ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.